Hello guys, welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon is about refrigeration circuit diagram. So alam naman natin na maraming brand na ngayon ng refrigeration. So yung mga circuit diagram nila ay may kunting pagkakaiba na. Although may pagkaiba man pero iilan lang. Almost ganun pa rin yung may circuit nila. May na-add man pero kapiraso lang. Pero almost the same pa rin. So maghanap tayo ng pwede natin i-discuss na circuit diagram ng refrigeration. So ito, meron ako ditong isang circuit diagram ng refrigeration. So explain muna natin bawat component. Meron ditong thermal fuse, and white lamp. Ito white lamp na to, ito yung lamp dun sa loob na pag binuksan mo yung pinto ay umiilaw. Ito yung switch, door switch. And then defrost, thermostat. Ito yung thermostat na pag dito nagre-rely yung defrost timer para mag-defrost yung system. Nagana yung defrost heater. So ito yung defrost heater niya. Ito yung defrost timer. Meron siyang normally close contact. And then thermostat. Ito yung thermostat na sinaset natin sa loob. Set natin 1, 2, 3 kung gusto mo mas malamig, 4. And then ito yung overload protector, compressor, and then PTC starter, and then running starter. So ganito may operation yan. From line source, from line, dadaan ang thermal fuse. Itong thermal fuse, nag-activate to siya o na-retrieve to siya, busted to siya by thermal. So almost ganun pa rin naman sa mga pangkaraniwang fuse, yung mga fuse glass na may strip lang sa loob na pagka nag-create ng high ampere ay bigla na lang pipigtas. Itong thermal fuse, almost ganun din naman pagka nag-create ng high ampere, iinit yung wire niya, mag-o-open to. So mawala na supply yung system. So diretso yung current dito, dadaan ng switch. Itong position na to, ito yung position na nakasarado yung pinto. Kasi once nakasarado yung pinto, diretso yung current dito, masusuplayan tong fan motor. Kaya papansin natin pagka nakasarado yung pinto ng refrigeration ay umiikot yung blower sa loob. And then once buksan natin yung pinto, lilipat dito yan, yung contact, papara yung fan motor, at yung white lamp, yung iilaw. Kaya pag buksan natin yung pinto, papansin natin umiilaw. Saka siya umiilaw. Tapos pag sinarado, mamamatay yung ilaw. Tapos aandar yung fan motor. The other side naman, dadaan siya ng defrosting thermostat. Ang normal na operation nitong defrost thermostat, pagka normal yung temperature ay naka-open to. Pagka normal yung temperature. Pagdating sa time na namumuo na yung yellow sa loob, nag-ice up na, itong thermostat na to, babagsak to. Kukontak dito yan sa line wire. Kukontak dito yan, at pag nag-contact to, masusuplayan tong defrosting timer. Ngayon, pag nasuplayan tong defrosting timer, itong relay niya, normally close contact niya, ay pag-switch yan. Pupunta yung contact dito at mag-i-start yung defrost heater nyo. So, painitin yung loob, tunawin yung namumuong yellow sa loob, yung ice up. So, pagdating ng certain time na nalusaw na at bumalik na sa normal yung temperature sa loob, itong defrost
thermostat na to, defrosting thermostat contact na to, ay babalik ulit to. Aangat ulit. Kasi normal na position nito, dapat naka-normally open to. So, babalik sa pagka-open. Ngayon, pag bumalik sa open to, mawawala ngayon supply itong timer na to. And then, pag nawala na supply itong timer na to, babalik ulit sa position na normally closed to. So, mawawala supply yung depositor nyo. Hihinto yung heater sa loob. Kasi nga, normal na ulit yung temperature sa loob at natunaw na yung namumuong yelo. So, dito na side, sa white wire, dito na nakonekta yung thermostat. Yung thermostat na siniset nito sa loob. Yun, actually, naka high, medium, low, medium, high, or 1, 2, 3. Depende sa brand kung ano ginagamit nila na stage ng lamig sa loob. So, ito yan. Ito yung pinipihit natin. Ito, ma-disable to pagka once activate na yung defrosting timer o defrost heater. Kasi nga, itong switch na to, napalo dito yan. Although may ano pa rin siya, pero although may supply pa rin siya, pero yung purpose na ma-isolate mo na, gawa ng nakat yung nakat yung current dito, pupunta, nakapokus dito sa heater. So yung flow ng current dito pupunta dito sa motor, papara. So in case mag-activate itong defrost timer nyo at mag-switch dito yan, at the same time papara itong motor nyo habang gumagana yung depositor nyo, gumagana yung defrost timer nyo, yung motor nyo papara dito para yung ang purpose na mawala yung ice up sa loob. At para mas mabilis mawala yung ice up sa loob, pinapara niya yung compressor. Kasi itong normally close contact na to, iaangat ito. So dito, pag bumalik na yung normal temperature sa loob, babalik yung normally close contact na to. And then mawala na supply itong defrost timer na to, mawala na supply itong defrost heater na to. So yung flow ng kuryente, diretso na dito yan. Mag-start ulit itong compressor nyo. Ngayon, share ko lang ditong part na to sa starting ng compressor. Ito may PTC starter. Itong purpose nitong PTC starter, ito isang thermistor na once itong compressor kasi natin, nangangailangan din ito yung starting winding niya. Ang starting winding is usually ginagamit nila naman during starting. Kaya dahil dito sa PTC starter na to, once magkaroon ng supply dito, magkakaroon ng flow ng current dito sa thermistor na to, at susuplayan tong starting winding na to. So habang nagpa-pump yung compressor nyo at nakapag-pumba na siya, mag-create ng tataas yung temperature dito, at yung thermistor nyo ay tataas yung resistance, which is dapat lang kasi during starting lang naman kinakailangan masupplyan tong starting winding na to. So pagdating ng certain minutes o seconds o almost minute, naiinit na itong winding na to, tataas na yung resistance dito, at yung flow ng current dito ay ma-minimize na, which is normal na rin kasi ang starting winding lang naman is for the purpose of starting moment lang or starting procedure. So besides sa PTC starter, meron ding running capacitor. Itong brand ng refrigerator na to, meron siyang running capacitor kasi usually walang running capacitor. Nakalagay lang, ginagamit lang is PTC starter. So itong refrigeration na to ay maganda. Besides sa may PTC starter, meron ding running capacitor. Itong purpose ng running capacitor, ganun din. Once mag-start na yung masupplyan na itong line na to,
itong running capacitor, magbibigay ito ng certain na magsisibigay ito ng certain voltage para masupplyan ditong starting winding na to. So nagtutulungan tong dalawang to, itong running capacitor at saka itong PTC starter para masupplyan tong starting winding during starting moment. So pag nakapag-start na, yun na, hindi na ganun kakailangan yung current dito. Kaya magiging current na lang dito is although mababa na lang para lang kasi nga yung purpose nga nun is during starting lang. So ito, kung magka-problema yung compressor nyo, mag-cause ng overheat, so mag-open ngayon yung overload protector. So ito yung safety natin, overload protector. Same time, meron din tayong thermal fuse. So ako may experience, share ko lang may experience ako na may pagkasaksak ko ng sa source na refrigeration. Usually kasi pag sinaksak mo yan at close yung pinto, okay yung thermostat, dapat pipitik yan eh. Ito yung pumipitik yan, itong PTC starter. Dapat pumipitik to para supplyan tong starting winding. Nangyari, hindi na siya pumipitik, so sira na itong thermistor na to. Kaya mapapansin nyo, merong maraming case na pag sinaksak daw kaya na umandar ng motor, okay naman daw yung hindi naman daw butas, okay naman yung hindi naman sira, wala namang sirang mga nabunot na mga wire, okay naman yung itsura ng refrigerator. Bakit daw pag sinaksak hindi umaandar yung compressor? Dahil dito sa PTC starter na yan. Kasi usually yung mga refrigeration bihira lang, usually ginagamit PTC starter lang, walang running capacitor. Kaya ito ang number 1 probable cause kung bakit pag saksak nyo hindi umaandar yung compressor. So palitan nyo lang nito. Ewan ko lang sa kung nabibili nyo sa mga hardware. Pero mas maigi doon kayo bumili sa mga refrigeration store mismo. Alam ko meron to. So palitan nyo. Din testing. For sure, almost 60 to 70% na kung yun ang senaryo na pag sinaksak nyo walang supply, yung hindi mag-pump yung compressor nyo, maaaring ito almost 60-70% na ito yung probable cause. Kung nakita nyo naman na walang problema sa mga wiring, okay naman yung visual ng refrigeration nyo. Kasi naranasan ko na to. Nasiraan na ako nito PTC starter. Tataka ko ba't saksak ko wala hindi man lang pumitik. So malfunction na to. Kasi pag saksak nyo at walang supply itong starting winding na to, wala, hindi andar yan. Maaaring may mag-jump pero hindi tutuloy yan. Kasi napaka-importante ng starting winding na to. Ito yung magiging priming na rin yan para makapag-create ng pump at makapagtuloy yung operation ng bomba. So yun lang. Sana may natutunan kayo o may nadagdag sa inyong kaalaman about circuit ng refrigeration. Sana nakatulong. So yun lang. Please subscribe, hit notification bell para maging updated kayo sa parating ko pang mga videos. So thank you for watching. Bye bye.